guys, so ito po tayo ngayon. So meron po nag-avail sa atin ng ating water refilling station. So water refilling station controller. At ito ay galing papunta pong Bicol. So meron po siyang order sa atin na 6 na unit. So dalawang high-end. So ito yung pang high-end niya. And dalawang pang basic po. So ito po ay basic niya at 4 na pang basic at 2 pang high-end product niya na pang purified din pero high-end ang setup, and meron din siyang mga pang basic pero purified setup din. So ito yung kanyang in-order sa atin na yun ay iti-testing natin. Before natin siya i-testing, i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga nandito. So itong control na to ay as plug and play. Ibig sabihin sa kanya yung sarili yung sked o yung funnel box at ililipat niya na lang. So ito is kahoy guide po to at ito yung kanyang design o yung sukat ng panel. Then so naka-harness na po yan sa likod at gagawin na lang po yan ay tatanggalin, then isasalpak na lang po dun sa kanilang machine. So mas easy po to dahil hindi na po kinakailangan mag-wiring on site. Less time and less po yung pagwa-wiring sa oras ng gumagawa kayo. Kumbaga ang gagawin na lang nito ay plug tapos and play. So ibig sabihin plug tapos operated na agad siya kasi meron na lang po siyang susupplyan ng line, feed pump, RO pump, product pump, low feed, high feed, low product, low pressure, in feed solenoid, RO flashing, UV light. Then at mandito po sa kanya ang main. So meron po siyang main at meron din po parang secondary po na protection o circuit protection po para sa feed pump, RO pump, product pump, and kanyang RO flashing. So adjustable po yung time niyan, analog. Then mga relays for sequence and indicators. So introduce po natin siya paano po siya gumagana, pero ang i-introduce lang po natin ay yung functionality at hindi po yung sequence po pinakabuo. So dahil po privacy po ng may-ari ang sequence, so hindi po natin papakita yon dahil design niya po to. So naka-on pala lahat, off muna natin. Okay, so on. So meron po tayong indicator lights off. 230 is actual voltage, then indicator lights na ibig sabihin is operated dahil pag naka full stop po is stop indicator. So testing natin siya, then on po natin yung feed pump, RO pump, and product pump. Pwede rin naman hindi siya naka-on, pwede rin naman naka-on. So dahil nagte-testing tayo, pwede naman naka-off din yan. So off na lang natin. Yan. So nagte-testing naman tayo, pwede naman po yun. Then okay, so ito dito tayo papaliwanag ko po is meron po tong interlocking. So hindi mo ma-on yung RO at yung product. Dahil feed first muna bago yung RO, then UV light bago yung product. So ibig sabihin ay naka triple interlocking po itong ating system na to. So yung ibang interlocking na hindi ko na po tutukuyin. So hindi po siya mag-on, kailangan po feed first, then RO flashing, yon. Then after seconds is mamamatay na po yung RO flashing. So dito po yun is sa solenoid po yun. Okay, then UV light. Okay, so wala pong product, so UV light muna, then product. Okay, so isa pa dito ay one time flashing na po to. Ibig sabihin isang beses lang po magpa-flash yung ating product. Sa isang buong process ay isang beses lang po siya magpa-flashing. Kapag namatay po, testing po natin sa overload, pag namatay po yung feed at RO, so hindi na po siya magpa-flashing. Ganun din po pag namatay yung RO, so hindi na rin po siya magpa-flashing. One time flashing lang po. Ganun din po kapag gumana po yung ating mga sensors tulad sa low feed, high product, at sa low pressure, so hindi na mamamatay yung ating RO. Kumbaga, hindi siya flashing ng flashing. Isang beses lang po siya magpa-flashing at hindi na po paulit-ulit na magpa-flashing. Okay? Then, yun lang po guys. Then, testing po natin yung emergency stop. So, full stop na po siya at wala na pong operated. So, yun lang. Thank you for watching, and I saw naintindihan nyo po ang aking pinapaliwanag, at ito po ang order sa atin ni ma'am na taga Bicol. So shoutout sa inyo ma'am, and salamat po sa tiwala na binibigay nyo po sa Cesar Words. So thank you for watching, and bye bye.